So dito na nahahalo ang kanilang mga ipot. See? Bigyan malinis na. Kataas na pagkataas. Dito naman mga kasamsaka, dito natin ilalagay yung ating free range na mga manok. So meron tayong mga hybrid at meron din tayong mga native. So ito yung mga native natin na mga manok. Ayan. So paparamihin natin, ipapayos ko to. This is just temporary. Yan yung paitlugan natin sa kanila. Simula doon sa niyog, tayo magsisimula ng ating kulungan papunta dito. Ayan. Ayan, papunta doon. Mas malaki ito kaysa dating free range area natin. Ayan, hanggang doon. Hanggang yang may mga ano dyan, mga damo. Papatanggal natin, papaklearing natin yan. Then, papatagin. Lalagyan natin siya ng steel na po ang gagamitin natin. So, sa lahat mga nagtatanong natin dyan, ito na po yun. So, we're just waiting na matapos yung bahay. Yan yung bahay ng ating tagapangalaga dito sa farm. Caretaker natin. So bakit ko tinabi yung bahay nila at saka yung free range natin ng mga manok. Magbabantay sa ating mga manok kung gutom na sila o kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng tubig. So madaling tingnan lang. So kung mayroon ding mga unnecessary activities na nangyayari, siyempre madaling makita. Okay. So, ito yung free range area natin. So lahat ng mga nagtatanong dyan, anong nangyari na sa ating free range chicken? Ito na po mga kasamsaka, lilipat po natin kasi mas matututukan natin dito kasi mas malapit. Meron tayong pinagkakatiwalaan dito na talagang honest. So, ayan. So, sa lahat ng mga gustong magmanukan, yun lang talaga isang ma-advise ko sa inyo. Kung hindi nyo kayang tutukan, maghanap kayo ng caretaker na pwede nyong maasahan, yung honest. Yung pwede nyong iwan yung tiwala ninyo sa kanila, hindi yung nagbibigay ng maraming rason kasi yun yung isa sa mga failures na maaaring mangyari if talagang walang taong nagbabantay ng ating mga ng ating area. So kailangan talaga na meron tayong nakatutok na tauhan. Kung hindi man tayo, pwede makakatiwala natin. Buo ang loob na pagbigay ng kanilang serbisyo at mapalago ang ating mga negosyong pinapasukan. Good thing naman ay meron tayong nakuha na mabuti ang loob at pwede nating pagkatiwalaan.
Hello mga kasamsaka and welcome to JDC Farm. So ngayon ay andito tayo sa ating farm na kung saan ay gagawa tayo ng free range area. So nakikita ninyo ngayon mga kasamsaka ay meron tayong bakal na inilagay o ibinaon sa lupa. So ito ay ready-made na po na binili natin sa City Hardware. Pero naging affordable po siya kasi 50% sale po. So maganda po talaga na nag-ikot-ikot muna tayo, naghahanap muna tayo ng mga materyales na kung saan ito ay mas makakamura tayo. So wag bili lang ng bili, so hanapin natin din sa mga tindahan kung saan tayo makakatipid. So ito makikita ninyo ngayon na ginawa na talaga nating pulido ang ating kulungan at ang ginamit na natin dito ay bakal na talaga. At dinagyan natin ng foundation na bakal din yung binaon natin na binili natin sa City Hardware. At the same time ay binuhusan pa natin ito ng semento. So talagang solid na solid ito at pangmatagalan na yung plano natin. Hindi kagaya nung dati nating free range area na ang ginamit natin ay kawayan lang at kahoy. So nung pinuntahan ko ulit yon ay talagang nasira na siya. So hindi talaga nun ka long lasting ang kahoy at kawayan na ginagamit. Pero kung gusto nyo makatipid naman, wala din namang masama kung yun ang gagamitin natin. Lalo na kung ito ay available sa ating farm para hindi na tayo makagastos. Napag-isipan ng inyong kusinerong Moreno na durable talaga ang gagawin nating pabahay ng ating mga manok para maiwasan natin ang maraming bagay. Lalo na kung malalagay sa kapahamakan ng ating mga alagang manok. So sinisigurado ko po na ang gagamitin nating mga materials ay talagang very durable at very long lasting. So ang gagamitin ko dito din na pang bakod ay ang cyclone wires. At bakit ito ang ginamit ko? Para po hindi basta-basta mapakapasok dito na magkakaroon ng dahilan para manganib ang buhay ng ating mga alagang mga manok. So ito ay tatapalan ko pa or magkakaroon pa tayo ng second covering na net nito. So para siguraduhin talaga natin na hindi makakapasok yung mga ahas, mga daga, aso, pusa o anumang nakapalibot na maaaring ikamatay ng ating mga alaga. So nakikita niyo ngayon na gumamit na tayo ng poste na bakal at the same time bakal din yung tinusok natin o binaon natin sa ilalim ng lupa. Tapos binuhusan natin ito ng semento. So, saan pa kayo maghahanap nito? Talagang napaka-durable nito. So, akin kasi is itong pangmatagalang investment din ito. So, ang purpose ko lang talaga nito sa pag-aalaga ngayon ng ating mga native na manok ay for personal consumption lang. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon na lumago at dumami ang ating mga manok, pwede naman din natin itong i-open sa market at gawin nating pangkabuhayan showcase din. Kasi pandagdag na din ito ng kita. So, kumbaga, pangbalik din sa mga feeds at mga expenses na ating ginagamit para mabuo itong plano natin ngayon na magkaroon ng magandang uri ng pabahay ng ating mga manok. Kung matapos natin itong proyekto natin ngayon mga kasamsaka, ay magbibigay ako sa inyo ng panibagong update kung magkano talaga ang kabuuang nagastos natin sa ganitong klaseng pabahay para naman magkaroon kayo ng idea kung baka gusto nyong gayahin o gusto nyo magkaroon ng ganito din na or kapulidong kulungan ng ating mga native chicken ay maaari nyo ding gayahin at maaari nyo ding makuna ng idea kung magkano talaga ang magagastos natin sa ganitong klaseng kulungan. Pero sa ngayon mga kasamsaka ay bibigyan ko muna kayo ng overview kung paano namin ito inumpisahan, kung paano din namin ito pinlano para naman ay mas ma-inspire kayo na pag may plano talaga tayo at gusto natin itong mangyari ay dapat talaga porsigido tayo. Dapat talaga ay bigyan natin ito ng panahon at bigyan natin ito din ng budget. Kasi kailangan din talaga ito ng kapital. So kung nagbabalak kayo, hindi naman kailangan talaga na malakihan yung pera na kakailanganin natin. Ang ginawa ko kasi sa akin ay nag-ipon ako. So every week ay meron akong certain amount na tinatabi ko para kahit paunti-unti ay mabubuo ko yung halaga na kakailanganin ko para umpisahan ko ang free range area. So ngayon sa nakikita ninyo, ito ay long term po na pag-iipon. Hindi po ito ay isang bagsakan lamang. Ay talagang pinlano ko po ito para ay maituloy ko talaga at maipakita ko din sa inyo na posible talaga pag marunong tayong magtipid at marunong tayong mag-ipon ng pera ay magagawa natin talaga ang isang bagay. Walang imposible at walang makakahadlang sa atin pag tayo ay masinop sa pera. Sa mga nagbabalak dyan, ano pa yung iniintay ninyo? Umpisahan nyo nang mag-ipon bukas na po.
paggising nyo, magtrabaho kayo, mag-ipon kayo para magkaroon din kayo ng ganitong klaseng kulungan. Wala pong imposible sa pangarap. Sabayan lang natin ito ng sipag at syaga. Talaga makakamit natin ang gusto natin sa buhay. Sa lahat po ng aming mga followers at aming mga subscribers, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa suportang inyong binibigay sa inyong Kusinerong Moreno at patuloy nyo pong subaybayan ang ating channel para mas lalo pa itong lumago at mas lalo pa tayong makatulong sa ating mga kababayan na gusto din pasukin ang ganitong larangan. Pasukin na natin ang pagbababuyan at pagmamanukan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please guys, do subscribe and just try to hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos na ipapalabas at ipapakita sa inyo. Pwede din po kayong mag-comment, pwede po din kayong magbigay ng mensahe sa amin para naman mas magtulungan pa tayo para mabigyan pa natin ng mas malawak na kalaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat po.